Ayan, isang magandang araw muli sa atin lahat mga ka-DDS, mga kababayan, mga kasulid BMR. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ito na naman, sunod-sunod na po talaga mga kababayan. Congressman, sa wakas, makukulong po dito mga kababayan. Matindi po ito sapagkat mayroon na po ditong criminal complaint, no? At criminal po ito. Lalo na po dyan sa BICAM, mga kababayan. Ito pong BICAM, wag po natin bibitawan sapagkat napakarami po nila ang ginagawang diversionary tactics, no? Andyan na po yung takutin po nila at tayong mga vloggers. Pues, wag po tayong matatakot. Pati po yung mga nagko-comments, tinatakot po nila. Pati po yung mga nagla-likes, tinatakot po. Wag kayong matatakot. Mag-subscribe kayo, mag-comment kayo, mag-likes kayo. Lalo na po mga kababayan, kung ang inyong pong comment ay patungkol po dito sa issue ngayon, hanapin po natin bakit po nagkaroon ng matinding sabwatan, takipan, pirmahan, pilapan dyan sa blanco. Bakit pinirmahan ni BBM yan na di umano, blanco yan sa BICAM. Pero pagdating ng na-enroll na, mayroon na raw. Mga kababayan, isa na naman pong congressman ngayon ang medyo nalalagay po sa alanganin at medyo ito na po talaga ang sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang karma, ang gaba, dili gayud magsaba. Pues mga kababayan, panoorin po ninyo, mukhang sunod-sunod na po ang karma ng mga ito. Sapagkat mismong kasamahan nilang congressman ngayon ang bumibira na naman at naglalabas na naman po, nagpapatunay ng matinding anomalya ng kanilang mga kasamahan. At ayon sa kanya, isang criminal offense po yan. May criminal liability. Naku. Ito, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na kayo mga kababayan bago pa po tayo ma-contempt ni Mr. Contempt. At pag nag-comment kayo, ganda-gandahan nyo para hindi ko kayo i-contempt. Charot. Joke lang po yun mga kababayan, pero ito po ang ating video, wala po itong joke dahil makatotohanan po ito. Panoorin po natin ng sabay-sabay ang balita ng UNTV. Ito po ang criminal offense na ginagawa po nitong mga congressman at mukhang malapit-lapit na. Himas, rehas, sila Kuting at sila Tambiloslis. Sige, pasok! Rosalie, ano ang detalye sa pahayag ni dating Congressman Alvarez? Ella, naniniwala si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na nagkaroon ng falsification of legislative documents sa Bicameral Conference Committee o BICAM report para sa 2025 national budget. Wait lang guys baka nagkamali lang po yung reporter o yung anchor ng UNTV. Pero sa pagkakaalam po natin, siya po ay hanggang ngayon ay congressman pa, si Congressman Alvarez. Di ho ba mga kababayan? Comment nyo po kaya mga kababayan kung, di ba kasi nagkaroon to ng suspension noon at mukhang inambahan nilang tanggalin or suspindihin, di ba? Mayroong ikinakaso sa kanya noon. Yan yung video na yan yung doon yan sa Dabnor or sa Tagum. Nandyan tayo noon. Nung napakarami po. Medyo kinabahan po sila rito, kaya nga pati ang gobernador diyan na suspende. Mga kababayan. Sa mga bago lang sa mga bisita sa atin ngayon, ano ba yan? Sa mga bago lang nakarating dito sa ating channel. Yan po yung itsura na yan, yung lugar na yan po yung nagsasalita si Congressman Alvarez that time, no? Sa Dabnor na napakarami. 100,000 pong tao dyan ang dumalo. Napakalawak po ng Dabnor na yan, yung complex na yan, na dinaluhan po ng napakarami pong mga Duterte supporters at nagdidiman po dito sa transparency kay Marcos. Na siya naman pong, ang mga congressman noon, pinagbantaan po itong si Congressman Alvarez na sususpendihin. Ngayon kaya, nagsisiwalat na naman si Congressman Alvarez at tunog criminal daw po at may criminal liability ang mga blanco po dyan sa BICAM. Panoorin natin ang buong report ng UNTV.
Ito ay matapos kumpirmahin ni Marikina City Representative Stella Kimbo, acting chairperson ng House Committee on Appropriations, na may mga blankong items sa BICAM report pero tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago palagdaan ng mga miyembro ng BICAM. Ayon kay Congressman Alvarez, nilagyan ng amounts ang mga blankong provisions kahit walang authority na isaan niyang criminal act. Giit pa nito ang nangyari, ang BICAM report na maraming blanko ang inaprubahan ng Kongreso. 0 pesos anya ang total value ng mga blanko, pero tanong nito, bakit mayroon ng laman sa 2025 General Appropriations Act o GAA at ang laman na ito hindi anya iprenesenta sa plenary para ma-ratify. Giit pa Yun, mga kababayan ha, criminal act, mayroon daw po itong criminal act, yari na ito ritong sila no, na umami naman po. Ato mga kababayan ha, sundan po ninyo, lahat po ng mga balita, UNTV, GMA, News 5, lahat po sila ay sinasabi, umamin na itong si Kimbo. Umamin na po itong si Kimbo dyan sa mga blanko na yan. Ngunit yung in-enroll daw po nila ay mayroon na pong mga naka-fill up na doon. Yung tanong nga dito, ang tanong dito, sino yung nag-fill up niyan? At ayon dito kay Congressman Alvarez, nako po, mayroon daw po itong criminal act. Pag sinabing criminal act, anong katumbas niyan mga kababayan? Di baga may kulong? Mr. Contempt ha, huwag mo akong ipapa-contempt yan. Baka naman mamaya sa ginagawa namin ito issue lang namin pinag-uusapan dito, papakulong nyo kami ha. Huwag ganon. Baka mapilitan ng taong bayan, lumabas, malay natin, di ba? Dahil matindi na malay lang naman natin. Hindi naman ako nananawagan dito ha. Mr. Contempt ha. Tuloy. pa nito sa plenaryo ng Kongreso dapat at hindi pwedeng maging ministerial sa individual o grupo ng congressmen ang pagdadagdag o bawas sa laman ng BICAM report na ipapasok sa GAA. Ganito rin ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Tanong nito kung meron na palang amounts, bakit blank pa ang nilagay sa BICAM report at hindi yung exact amounts na pamalit sa deleted amounts. Nilabag din umano ng BICAM ang sariling omnibus motion nito at hindi maituturing na typographical, grammatical o printing error ang blank items sa BICAM report. Nagmamagaling ka, di ba isa rin to sa nakita natin na pumirma dun sa BICAM, mga kababayan na blanco? Di ba nakakita ang pangalan nito, si Raul? Nagmamagaling, pumupurma ka pa Wag na, nakikisakay pa kayo di ba magkakasama-sama kayo dyan? Bakit? Nagkabawasan ba? Nagkakuntian ba ng bigayan? Tatanong lang ha. Kasi doon sa narinig natin kay Senator Ping Lacson, sabi ayaw pumayag ng mga senador noon, di ba? Naisingit yung akap na yan na 26 billion na napag-alaman na natin doon din kay Super Manga na ito daw po ay na mayroon na. Wala pang proyekto. Biruin mo yan, may project na pero may pondo na. Ang galing, ang tataba, ang uhusay talaga ng mga teknik ninyo. Tuloy. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ayan mga kababayan ha. So, lahat po ang mga nagbabalita ngayon ay sumasahimpapawid na po talaga ang balitang si PRRD po ay nagsasabi ng totoo at hindi po fake news. Bakit? Binagbibintangan po si PRRD nitong mga tarang ugag na to na fake news daw. Kasi sinabi daw ni Bangag, wala daw siyang pinirmahan na GAA na blanco. Kung hindi ka ba naman kailan lang nagising Di ba mga kababayan, hindi naman GAA report ang sinasabi ni PRRD at ni Congressman Ongab, kundi ang BICAM report. Na ito naman ang sinasakyan nitong si Sir Raul Manuel, Sir Raul. Wag ka na makisakay dahil isa ka rin dyan, damay-damay kayo dyan. Pumirma ka rin dyan. Di ba mga kababayan, natatandaan nyo? Isa ito sa pumirma Nako, ito na. May mas matulupit tayo rito. Mukhang karma is real. Karma is real. Dahil ang isa pa pong congressman ngayon ay nalalagay po, yung medyo abusadong congressman, nalalagay po sa alanganin. At mukhang magwawalis na lang po talaga at matutupad na yung kanyang pangarap na maghugas ng puwet ng mga matatanda, maging caregiver dyan sa Laguna. Di ba? Nakita naman natin, may mga kumalat po sa social media na ang ginawa po nitong lahat. Nako, baka mamaya mapakanta na lang ito, ginawa ko ng lahat. Ngunit hindi ka pa rin mananalo. Ago yun ang masaklap.
Ha? Oh, dahil diyan tingnan natin, mayroon pa tayo ritong isa na nagpapatunay na ang mga nagsasabi ng totoo ay may mga ebidensya. Eto, si Colonel Grijaldo, mga kababayan, ang kanilang pinag-iinitan, ayan po ang video, maliwanag po. Di ba may sinabi si Colonel Grijaldo na itong dalawang congressman, si Pastor Dila, wag na natin pangalanan, basta alam niyo naman kung sino ang pinakamahabang dilang pastor. Proud na proud sa kanyang Pastor Dila. Kinausap daw siya ng una pa lang. Ano ho? Advance party. aba, naka-under oath po itong mga ito, tapos kakausapin mo, ano yun? Ano yun? Nasaan ang delikadesa mo? Pwes, Colonel Grijaldo, pasok. Totoo ba sinasabi mo? Patunayan mo, Colonel Grijaldo, may video ka ba dyan? Mayroon. Pasok, Colonel. Ikaw lang ang pwedeng magsabi niyan, sabi ni Ayan, oh. Kong Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on his right side. And then Kong Abante entered the room, sat far end of the chair on the right. One of the lawyers of Police Karma stood near at my back. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. While Yun, yung mga script pala, mga kababayan, ang hawak-hawak ni Dan Fernandez na tumutugma sa sinasabi ni Colonel Grijaldo, na mayroon siyang itinuturo na dapat itong sabihin mo. Tumutumpak, mga kababayan, holy mismo sa kamera ng CCTV, hindi po sa kamera ng mga marites. pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Kita mo? Sabihin mo na alam mo ang reward system, i-confirm mo lang. Ano ka, diktador? Anong sinasabi mong baiting-baiting dyan? Di ba bawal yan? Tinuturuan mo na? Bakit? Wala bang isip yan? Kernel yan eh. So, mga meaning uniform, papayag ba kayo na ganito na lang ang gagawin sa inyo ng mga pambalos-los natin, ng mga mambubutas? Gawin mo yan. May ebidensya naman. Mismo sinabi ni Colonel Grijaldo, ayan ito ang sabihin mo. I-confirm mo lang na may alam ka. Anak ng pating. Kernel yan. Tuturuan mo ng ganyan. May sariling mga etiketa yan. May mga ethics yan. Kung ano yung dapat nilang sabihin at anong dapat nilang salitain. Dahil yun ang tama at yun ang nakita nila. Dapat ganon. Bakit mayroon kang papel na pinapamemorya? Kong Dan told me to read the said affidavit. However, I asked the copy of affidavit he was showing to me to read it. He did not give it to me. The lawyer of Police Colonel Garma said, ikaw lang ang pwedeng magsabi niyan, sabi ni Ayan Ayan, maliwanag po yan, mga kababayan. Kitang-kita po ito pong si Kong Dan at saka si Pastor Dila na totoo ang sinabi po nitong si Colonel Grijaldo na kinausap muna siya nito in advance party para turuan kung ano ang sasabihin niya. Pinapakumpirma pa yung hindi naman niya alam at hindi niya nakita. Mantak yun mga kababayan kung gaano nila gustong paikutin. Dahil dyan ako, nako, mayroon na sa iyong isang abogado na matapang na nagsampa sa iyo ngayon ng kaso. Tingnan natin. Ito, mas malupit. Dito kanina kay Congressman Alvarez, kapwa mo congressman, ayon dito, mayroon daw pong criminal act yung tungkol dyan sa bycam scam na yan. Bakit ang mga blanco ay nang ipasa sa GAA o nakarating sa GAA, mayroon ng mga fill up? Sino ang nag-fill up? Bawal yon, dapat dinadala sa plenary at para pag-usapan uli. Bakit ninyo minagic? Nagkakatugma-tugma na yan talaga. Totoo ang sinasabi ng lula ni BP Inday. Day, ang gaba, dili gayod magsaba.
Pinapalakpakan yan. Bakit? Mukhang nagkakatotoo na po ngayon, mga kababayan. Kita nyo naman kung paano ang pinanggigipit nila dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Ngunit natapat. Subalit di umano, itong si BP Inday ay matatag na hindi po nila kaya pabagsakin. Nananahimik na lang si BP Inday, kayo-kayo na rin ngayon ang naglalaglaga, nagbubukingan, at dahil yan sa inyong mga gawang katarantaduhan. Ito, panoorin pa ninyo mga kababayan. Wag muna kayo alis ha. Yan. Sinampahan ng ethics complaint si Quadcom co-chairman Dan Fernandez mula yan sa kampo ni Cassandra Leong na Ayan na, sinampahan na ng ethics complaint si Quadcom co-chairman. Ay, dalawa dapat. Yung isa pa. Kasama yun doon eh. Si Pastor Dila sana, sinama mo. sa illegal na pogo. Nag-ugat yan sa manoy pagbabawal ni Fernandez kay Ong na konsultahin ng kanyang abogado sa Quadcom hearing. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Naharap sa ethics complaint si Quad Committee Co-Chairman at Laguna Representative Dan Fernandez. Ang reklamo, isinampa ni Attorney Ferdinand Topacio, ang abogado ni Cassandra Leong na iniuugnay sa mga illegal na pogo. Ayon kay Topacio, lumabag si Fernandez sa Code of Conduct sa gitna ng investigasyon sa operasyon ng mga pogo. Nilabag daw ng mambabatas ang karapatan ni Cassie Ong na kumonsulta sa kanyang abogado, pati ang karapatan nitong manahimik sa mga pagdinig. Hinarang at pinagbantaan daw ni Fernandez na ipakokontempt si Topacio kung hindi siya titigil sa pakikipag-usap sa kanyang kliyente. This was unprecedented in legislative history in this country. Nahaharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Saang planeta po acceptable ang ganoong behavior? Yun! Saan daw planeta? Sa planeta ng Mars. Siguro doon. Walang ibang tao, sila lang dalawa. Di ba? Sige nga mga kababayan, comment nyo nga dyan sa baba kung alam ninyo kung saan planeta. Nagtatanong si Atty. Topacio eh. Naman daw si Fernandez na harapin ang ethics complaint na inihain ni Topacio. Hahayaan niya raw ang House Committee on Ethics na dinggin at magdesisyon dito. May violation tayo, di magdesisyon ng committee. Ganon kasimple yun. Di ba? Harapin natin lahat yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ang dami mong dapat harapin. Ang dami, wag kang tatalikod. Napakarami mong dapat harapin. Ito nga lang dito sa kay Colonel Grijaldo eh. Di ba dapat ka na rin sampahan dyan ng ethics committee? Bakit mo kailangan turuan ang isang colonel para magsinungaling? Bakit mga kababayan? Sino nasasabi natin yan? Di ba yung kay Colonel Grijaldo, may hawak-hawak siyang papel para turuan siyang magsinungaling? Ito lang daw sasabihin mo? I-confirm mo lang na may alam ka tungkol dyan sa mga ginagawa dyan? Nakalukuhan nitong ma'am nila kung sino man? Hindi ko nababanggitin alam nyo na yon. Balita na yon, di ba? Pero maliwanag dito mga kababayan, ito po ang ating nakikita dito. Unti-unti na po naglalabasan at mukhang nakakahon na sila rito at hindi na nila natatakasan. Lubog na lubog po sila rito, kanya-kanya na po silang hanap ng palusot. Una nilang palusot, nagsisipagbuhan si Artista Ban si Tabili. Napunta sa Artista Ban, dati tricycle lang sinasakyan, pedicab. Na-lotion niya laway. Ngayon, naka-Artista Ban na. Chanel. Yung mga gamit. Saan kaya napagkukuha yung mga yon? Saan kaya nila na utang na Bombay yung mga yon? Wala akong binabanggit. Kung kani-kanino, bahala kayo dyan mag-isip. Ayun. Tapos yung isa naman, ito namang si Gracia. Si Gracia ang anak din ng artista. Mahusay din mag-artistahan. Kaya pala, siniro ang PhilHealth dahil dadalhin din pala. Dati, ayaw-ayaw pa kayo. Ayaw-ayaw pa kayo tungkol dyan sa AKAP. Na itong AKAP na ito, na 26.7 billion, na-discover na yan noong pa nila Senator Bato at ni Super Manga. Wag na natin literan kung sino si Super Manga. Na ayon nga kay Super Manga, mantsakin mo, mayroon ng pera, may pondo na, wala pang program. Ang galing, ang tataba nyo talaga dyan, ang tataba ng mga bitukan ninyo. Mga walang hiya kayo, hindi pa kayo sumabog sa kabusugan. Ito,
Dahil nga nagkabigayan ayon kay Senator Lacson ng 5 billion, abay ayos na ang buto-buto. Pirma na, payag na sila. Ayun. Ngayon, eto na ang development. Napaamin na itong si Kimbo dahil tapos na yung nakagawa na ng script. Itong sasabihin mo. Ha? Sasabihin mo ganito. Ayun, aminin mo. Tapos sabihin mo, ito daw ay legal naman yan kung pipirmahan yan or ang gagawa na lang dyan yung atin na lang mga alipores. Yung ating mga bata, total, kabisado naman nila yan kasi mas marurunong pa yan sa atin na mga congressman, na mga senador, yung ating mga sekretary dyan, mga nagtatrabaho dyan. Kasi balang araw, ipapalit natin. Sila na yung magiging senador at congressman, tayo naman ang magiging sekretary nila. Ganon! Oo. Ano mga kababayan, sa tingin ninyo, saan pupulutin ito si Dan Fernandez, si Mr. Congressman Gogel, ha? At itong si Pastor Dila, at itong by scandal na to. I-comment nyo po dyan sa baba kung ano po ang inyong masasabi sa bidyong ito. At please lang mga kababayan, focus po tayo sa issue. Ano ho? Para hindi po tayo ma-house of contempt ni Mr. Contempt. Huwag po kayo matakot. Basta nalalaman po ninyo totoo ang inyong sinasabi, manindigan po tayo, mga kababayan. Siyempre naman, kung totoo ang sinasabi mo, huwag ka na mahiya, pindutin mo yung subscribe. 60% po, 60% ng aking mga viewers ay hindi po nakasubscribe. Maraming salamat sa mga nakapag-subscribe na. Sa mga hindi pa po, subscribe na mga kababayan, wala pong bayad yan. Mag-like na rin po kayo at pakishare na rin po sa Facebook or kaya sa mga messenger. Hindi po kayo makukontempt dyan, ha? Okay? Ayan. Muli, ito si BMR Channel, ang inyong solid DDS supporters at vlogger. Muli, sa magbabalik kung luluobin ang Panginoon. Pilipinas, as always, God first po. Thank you. Bye-bye.